Ito, hindi ho tayo sigurado kung napasadaan na ho natin itong pagbisita nitong si Congressman Liviste diyan sa saganang mamamayan na kung saan kanya hong ibinulgar na yung mga computer daw ho nitong si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral nawawala diyan sa ahensya. Sa kanyang pagkakasawi ho na yan, marami hong nagtatanong sa ating mga kababayan kung nasaan na ba yung laptop at mga gadget nitong si former Undersecretary Cabral. Kasi mismong ombudsman, hindi man lamang ho siya nakiramay sa mga pamilya nitong si Cabral, kaagad niya hong pinapahanap yung cellphone at laptop nitong si Cabral. Pero bago yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumama sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. At dito rin ho sa video na ito, papasadaan ho natin itong si Mangga. Meron ho siyang banat dito At itong si Tuta Soto. Nagsalita na ho sila kaugnay dyan sa pagkakahulog, hinulog o kung ano pa man. Hindi ho natin alam dyan sa nangyari na yan itong dito kay Catalina Cabral. Umpisahan natin itong pag-guess nitong si Congressman Liviste dyan sa saganang mamamayan. Game! Hindi mo basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer ni Yusek Cabral. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Yun ang problema. Saan pa ho kaya natin mahahagilap yung mga files na yan? Gayong nawawala na yung kanyang mga laptop dyan sa DPWH, yung kanyang mga computer. Mantakin nyo na, bago pala siya umalis dyan, nagka-internal cleansing na, di ba? Hindi na ho natin ngayon malaman kung saan na yung mga dokumento, yung mga files, kung ano man na, kung sino man yung mga proponent na lumapit kay Yusek Cabral. Di ba? Hindi na ho natin alam. Ngayon sa mga kapamilya niya, sa mga kamag-anak niya, alam niyo ho kung nasaan yung mga gamit nitong si Yusek Cabral. Alam niyo ho kung nasaan yung mga, yung computer niya, laptop niya. Sigurado kung ikaw, meron mga file sa opisina, malamang sa malamang, meron ho yan backup sa bahay. Kopyahin nyo na ho yan, i-secure nyo na, ibigay nyo na sa mga mapagkakatiwalaan yung mga individual ngayong mga panahon na to. Huwag lang sa administrasyon, anak ng toka, kakahon nila yan. Kung pwedeng sunugin ng mga ebidensya na yan, susunugin ho nila yan sigurado. Kasi ang issue ng mga anomalyang flood control na to, papunta ho talaga sa kanila. At itong si Cabral, ano lang ho yan, small fish lang yan. Kumbaga talagang pinresyo. Kaya yan ho ang sinapit ng alin na yan ngayong mga panahon na to. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung sunog, baka ilan lang ang... Region puro yung sunog. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasi opisina ni Yusek Cabral, ito yung planning services. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yun. Kaya tama yung kanyang at ako natutuwa, nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan, kayong dalawa congressman. Lalapit yung isang contractor congressman. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha na higit sa 1 billion pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So sabi niya, Congressman Jen, may allotment ako may pera, may ako. Bibiling ko na yung yung allocation nyo. Pag binili niya, siya nang mag-execute. Siya na mag-implement.
Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasa ko doon? Isang bebenta, bago pa nasa net pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may dito. tao ng ganun ngayon, pala. ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na dagdagan sa'yo, Opo. ay pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Hindi mo basta-basta nakuha. Ayun ho mga kababayan, dapat sana makita natin ang kabuuan ng mga dokumento na yan na nasa kamay nitong si Secretary. Ito si Jose Cabral, sayang talaga, hindi pa siya ika nga nag-ala Saldico. Nasa Pilipinas siya, madali ho siya ika nga. Nakita nyo naman yung ginawa kay Saldico, poprotektahan siya nung hindi pa siya nagsasalita. Ano yung mga adik kasi, di ba sasabihan siya na we will take good care of you, sabi daw ni Saldico, di ba? Ay nito si Martin Romualdez kay Saldico. Ngayon nagano siya, tiwalang-tiwala siya na hindi siya ilalaglag, poprotektahan siya. Habang sinasabi nila yon, sa Pilipinas naman dinudurog siya. Kaya ang naging bawi nitong si Saldico, nagsalita siya. Ang problema ho ngayon mga kababayan dito kay Cabral, hindi ho niya magawa yun, nasa Pilipinas siya eh. Hindi ho niya mabawian kasi mainit na rin ho ang pangalan nitong si Cabral at na base dito kay Adik anumang oras mula ngayon dahil gusto ho nila bago magpasko dahil nagyabang itong si Boying Remulla, yung mga tauhan nitong si Adik na kesyo maraming makukulong, marami sa mga involved dito sa mga maanumalyang flood control scandal, walang Merry Christmas. Nagtatanong ang ating mga kababayan, nasaan na yung mga makukulong? Kaya minadali nila itong si Diskaya. Yung pagmamadali kay Diskaya, yan ho dahil lamang doon sa pinangako nitong si Bonjing. Na kesyo marami nang makukulong pero wala naman ho talaga, di ba? Ayan, ginawa nila, itrinabaho ho nila itong mag-asawang Diskaya. Pero hindi ho silang mastermind. Sila ho pawang mga daily sap-sap lamang dito sa usapin na to. Punta ho tayo kay Aimee Mangga. Game. Isa-isa yan na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Sino kaya yun? Ito talaga si Senator Aimee, hindi niya linilina. Lipat na ho tayo dito kay Tuta Soto. Ito si Tuta Soto, meron ho siyang mga punto de vista kaugnay dyan sa nangyari na yan. Sinapit niya itong si Yusek Cabral. Game. Mabigat din yun, malungkot yun kasi maraming masyadong nalalaman si former Yusek Cabral. Kasalanan mo din, Brad eh. Madami pa lang nalalaman. Ba't di kayo naghihiring dyan sa Blue Ribbon? Huwag nyo namang sabihin sa may ng Pilipino na busy kayo sa budget. Diba? Nakapag-hearing nga dyan sa Blue Ribbon, diba? Yang sila, ang pangalan nito, yung anong nga kasing pinag-usapan nila nun? Wala namang kakwenta-kwenta. Di ba? Pero yung sa Blue Ribbon, magra-wrap up daw sila. Maglalabas na ng partial committee report. Hindi pa pinatawag itong si Traigi Bolivar, hindi pa pinatawag itong si Adrian Bersamin. Kasalanan nyo yan. Kung bakit ang dami niyang nalalaman, hindi pa rin nalalahad mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Kasalanan mo yan, Tuta Soto. Dahil yan ang gusto nyong mangyari dyan sa Blue Ribbon. Ika nga matenga yung usapin, kahit pa paano makalimutan ng ating mga kababayan, yung multo na yan, hindi kayo titigilan yan. Hanggat hindi ika nga talagang napag-usapan niyang issue ng mga maanumalyang flood control na yan, hindi titigilan sa bayan ng Pilipino para ika nga malaman ang katotohanan. Ay siya bagay, alam naman natin, ang talagang mastermind dyan, yung mga addict. Hindi naman sila pwedeng pakulong ngayong mga panahon na to dahil nakaupo sila. Ombudsman, hawak nila, AI daw si Saldico. Diba? Si John Vic Remulla, ano lang yan, kumbaga, pakalat-kalat lang yan, wala naman talagang kwenta yan. Nangangarap na magpresidente. Sino aasahan natin dyan? Si BP Sara lang ho talaga. Ang makakaresolba nitong issue na to, hindi si Ping Lacson, hindi kung sino man. Si Vice President Sara Duterte sa susunod na administrasyon. Tungkol dyan sa mga goings on ng DPWH even many years before up to now. Talagang ilang pung taon siya ron. So medyo malungkot yun. Bagamat alam ko meron siya mga iniwan na siguro mga informasyon at dokumento. Meron siya mga kinausap ng ibang tao tungkol dyan. Meron siya mga sinabihan. O paano pagka yung tinuturong mastermind dito, Tuta, si Marcos Jr. Ay sa bagay, no?
nabanggit si Tri-G Bolivar, nabanggit itong si Adrian Bersamin, nabanggit si Amena Pangandaman, tigil ang Blue Ribbon Committee hearing, palakpakan. Wala na ho tayong aasahan. Ika nga, sambayan ng Pilipino na lang ho, wag lang ho nating hayaang mawala yung ika nga init sa damdamin ng bawat isa. Kaugnay dito sa paghahanap ng katarungan na to sa ginawa nitong mga magnanakaw na to sa pamahalaan. Dito na ho tayo kay Auntie Claire, parang celebration sa Malacanang ngayon ha. Pambira, nakapulang-pula, madam. Pambira ka talaga, Auntie Claire. Diba? Kasama niyo sa gabinete dati yung nagurgur, hindi yun kung sino-sino lang. Pulang-pula oh. Game. First question, Christian Yusores, DZMM. Rekta ka agad. Good morning po, Yusek. Ka agad. Ano po ang posisyon ng Malacanang doon sa timeline ng Bicameral Conference Committee na sa December 28 pa po mapipirmahan yung BICAM report ng 2026 budget and then December 29 pa ira-ratify? May sapat po bang panahon yung Pangulo para aralin, suriin or busisiin po yung proposed budget bago pirmahan? Noong una po talaga ay inaasahan ng Pangulo na mas maaga ang pagsasubmit ng kopya ng enrolled bill. Sa pagkakataong ito, pipilitin po ng Pangulo, pipilitin po na maaral mabuti at mapirmahan po. Babasahin ba yung lahat ng page ng General Appropriation Act? Ibabasahin ba niya lahat? Hindi rin niyang naman babasahin yung 4,000 pages. Wag na lang siya magbida-bida, pwede. Ang 2026 national budget bago magtapos po ang taon. Pero ang tinitiyak po ng Pangulo ay aralin, matutukan, mabusisi ang nasabing enrolled bill at matiyak na ang mga nakalagay dito ay naaayon sa prioridad ng administrasyon, isang malinis, makatao at nakatuon ang mga bills na to or rather ang mga provision dito para sa taong bayan. Follow up lang po, ma'am. Last year po, if I recall it right, maaga pong na-ratify ng BICAM yung proposed 2025 budget. Kaya nasilip po ng Pangulo yung mga questionable insertions that time to a point na kailangan mo pong tumaan sa thorough review with the Cabinet. So, given this very limited timeline, how will the President ensure na wala pong makakalusot talaga ng mga questionable insertions, or is he even considering a reenacted budget just for a few days or weeks in January to make sure na talagang malinis po yung 2026 budget? Limitado man po ang panahon, ang sinisiguro po ng Pangulo ay aaralin mabuti to. Kung may dapat i-veto, i-veto po ng Pangulo. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, follow up lang din po sa budget. Kasi yun nga, no, medyo gahol po sa oras at yung budget natin ay ira-ratify pa sa December 29. Yun yung tanong ko po, Yusek, kumpiyansa po ba ang palasyo na walang i-veto? Kasi considering ang BICAM nagsabi na talagang malinis, corruption-free yung budget na yun. So, wala po ba Uror, walang yaka, malinis. Alam nyo naman, kahit kayo dyan, wala naman akong kaibahan yung 2025 at 2026 budget. Diba, nagawa na ho nila ng paraan paano nila pagnanakawan ng sambayanan. Same banana lang ho yan. Live stream na nga, talagang hindi pa sila magkasundo. Talagang yung mga congressman gumugusto pa talaga na meron silang makuha dyan sa budget na yan, di ba? Kita nyo si Rupos, kita nyo yung mga ano dyan. Anong malinis. Ikaw talaga ate. kumpiyansa po ba ang Malacanang na walang i-veto si Pangulo sa 2026 budget? Kung sinasabi po ng Kongreso na napag-aralan ito mabuti, aaralin pa rin po ito ng Pangulo. At titiyakin po ng Pangulo sa publiko na ito ay isang makatao at maayos na national budget. Follow up din Aralin. Talaga si po, Yusek, nananawagan ang ilang kongresista, lalo na yung Akbayan Party List, ng greater transparency, lalo at may light increases sa mga certain budget items na which raise concerns about the risk of corruption, pork barrel, and patronage. Kung gusto po nila ng transparency, mas gusto po ng Pangulo. Siya po ang nagpaumpisa nito, kaya po nagkaroon tayo ngayon ng mga transparency portal. At nais po ng Pangulo na bawat mga bidding or mga procurement process ay naipapakita sa tao. Thank you, Yusek. Follow-up question from Maricel Halili, TV5. Hi ma'am, good morning. Ma'am, just to
reiterate, how confident are you that the budget will be signed on or before December 31? Ang nais po talaga ng Pangulo ay mapirmahan ito bago magtapos ng taon. So kung dapat aralin, kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Oh, Pero ang sanay si Marcos Jr. dyan. Pag walang tulugan, anak ng towa. Ano pat bumabaha ng pulburon dyan sa Malacanang, di ba? Sunghutin niya lahat ng pulburon dyan, tapos imaginein niya pag nasa ibang dimension na siya, na yung 4,000 pages ng GAA binabasa niya. Wala question dyan, yung walang tulugan, nagagawin ni Bangag. Anak ng towa, adik yung amo mo eh. Adik yan. Adik sa kapangyarihan. Adik sa pulburon. Yun. Tayo naman. Ikaw naman, Auntie Claire, adik ka sa pagkukups. ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya. Bago siya pumirma, dapat naaral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Meaning no holidays for the executive. Opo. Opo. Posible walang holidays. Suot mo pa nga lang, pang Christmas party na eh, no, walang holidays. Ang bihira, oo. Pulang-pula ka habang merong kasama nyo sa dati, undersecretary, nagurgur madam. Kahit pa paano tapos sabihin nyo, nagpapahatid ng pakikiramay ang Malacanang. Tapos nakapula ka. O palakpakan ho natin yung mga adik. Ang bihira. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. So, Yusek, parang nabanggit nyo na there will be no holiday para kay Pangulo. Is that true? Walang Christmas break ang Ano ba nangyari dito sa mga reporter na to? Talagang presidente, yung tatanong nyo, wala siyang pinakamaliit sa problema ho natin ngayon kung mag-holiday o hindi mag-holiday yan si Marcos. Wala tayong pakialam dyan. Pero para masabi nyo lang na nagtatrabaho ang presidente at mag-guilt trip ang sambayan ng Pilipino na habang ang buong Pilipinas ay nag-holiday, ang presidenteng adik ay nasa Malacanang at nagtatrabaho. Napakalaking napakalaking kabalbalan. Trabaho walang nangyayari. Nagtatrabaho ka, walang natatapos. Walang nangyayari, puro ka lang trabaho. Pagka ganun, adik ka na. Pangulo, dahil pag-aaralan maigi yung... Kailangan pag-aralan po. Sa Pangulo po, din po kailangan mo pag-aralan talaga yan. Pag-aralan kung paano pagkakakitahan. Ganun ng Christmas break, kailangan po talagang aralin ito at pipilitin na mapirmahan po ito bago magtapos ng taon. Po, Yusek, sino-sino yung makakasama ng Pangulo para reviewin yung budget after na dumano sa BICAM? Siyempre, unang-una po ay ang miyembro po ng DBM. Sila po ang magbubusisi, kasama rin po ang Pangulo para po ma-explain at kung may kinakailangan pong tawagin ang Pangulo na mga cabinet secretaries para po mas malinaw, ipapatawag po. Sino naman po ang kinakailangan na namumuno sa isang related agencies. Thank you po, Yusek. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. Former DPWH Undersecretary Cabral died last night after allegedly falling from a cliff. She's one of the key figures in the ongoing flood control probe. May comment po ba ang palasyo sa passing ni Yusek Cabral? Nakikiramay po tayo sa pamilya na naiwan po ni former Yusek Catalina Cabral. At nakikiramay pero nakared palakpakan nun. Ayos! Di ba? Kakalungkot po ang nangyari. Pero yun po, muli nakikiramay po tayo. Parang di ka naman malungkot, Auntie Claire. Parang ang saya-saya ng ng aurahan mo ngayon, ang saya-saya ng datingan mo, di ba? At least, yung isa sa mga tinik ng administrasyon dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project, nawala na. Si Catalina Cabral. Question from Darlene Kai, GMA7. Good morning, Yusek. Following the death of former Undersecretary Cabral, what is the Palace's directive on the investigations or inquiries surrounding yung mga kaso or allegations sa kanya? Sa ngayon po ay wala pong kaso. Inquiries or investigations concerning projects involving former Undersecretary Cabral. Nasa kamay na po iyan ng mga mag-iimbestiga. So sa ngayon po, wala pong kinakaharap na kaso si Yusek Cabral.
Follow-up question from Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Undersecretary. Ito lang ang panawagan natin dito kasi sunod-sunod na sila eh. Sa tingin nyo ho mga kababayan, sino pa yung mga nandirito na talagang mga nakausap nitong si Cabral habang binabalangkas ang 23, 24, 25 budget. Una na dyan, syempre, yung mga proponent. O nandyan yung mga congressman. O pangalawa na dyan, si Zaldico. Wala siya sa Pilipinas. Pangatlo, sino hong nakausap nitong si Yusek Cabral. Si Stella Kimbo. Kaya ang meron hong panawagan ngayon sa social media na kung saan sinasabi ng ating mga kababayan, protect Stella Kimbo. I-comment nyo sa baba, protect Stella Kimbo kasi kailangan kailangan protektahan niya kasi baka siya na isunod, di ba? Ma'am, before her death, the ICI recommended further investigation about Yusek Cabral as well as former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Is the executive branch tracing his whereabouts considering that he was supposed to return to the Philippines on December 17 and the immigration says he is not yet here? Tingnan po natin, sa ngayon po ay wala pang pag-uutos patungkol po dyan. Just a follow-up question. How urgent is this issue for the palace considering that a key witness died, another person of interest is nowhere to be found in the Philippines, and Zaldico is still at large? Okay, ginagalang po natin muna pansamantala ang pribadong buhay at ang pamilya po. Di ba lagi nagalang nyo? Meron pala kayo no? Akalain mo, Auntie Claire, meron ka pala nung paggalang. Pambihira, palakpakan natin, meron palang mga ganong klaseng salita sa bokabularyo nitong ali na to. Ni Yusek Cabral. Sa ngayon wala pong pinag-uutos ang Pangulo at muli walang kaso at kung meron man pag-iimbis ng gagawin, bahala na po. Nasa kamay na po ito ng mga investigating bodies. As for Mr. Bonoan and Mr. Zaldico? Mr. Zaldico, meron pong red notice tayo nire-request for Zaldico. Kay Mr. Bonoan, tingnan po natin, supposed to be December 17. Siya naman po ay pribadong tao. Tingnan po natin kung merong kaso may isasampa sa kanya. So, doon na naman po siya siguro papatawag. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, quick follow-up lang po din sa kay Yusek Cabral. Ang Pangulo po ba walang direktiba para sa swift investigation doon sa kanyang pagkamatay po para malaman lang din yung ano nangyari? Meron po bang direktiba ang Pangulo sa PNP, sa NBI, CIDG? Hindi na po kailangang iutos to. Mandato po ito ng PNP, ng SOCO. Malaman ko ano po ang nangyari. Okay. Sabi po ng Pangulo, walang makakaiwas sa batas. At ito nga po, merong warrant of arrest ng inilabas. Ano po, laban din sa mga sangkot sa 96.5 million na flood control projects na namalis po sa Davao Occidental. May we know po kung meron na bang malinaw na impormasyon ang gobyerno kaugnay po ng kinaroroonan ni Zaldico at meron po bang timeline or deadline na dapat siya ay maibalik dito sa Pilipinas, maaresto po siya? Unang-una po sinabi na rin po ng DILG na meron na pong request for the red notice. At kung papaano ito mapapabalik sa bansa, as the saying goes, do not telegraph your punches. Next question, follow-up question from Christian Yusores, DZMM. Telegraph your punches. Ma'am, going back po kay Yusek Cabral, how is the palace, ano po ang tingin ng palasyo dito? How will this affect yung ongoing investigations related po sa flood control projects given na ang directive nga po ng Pangulo ay dapat mapanagot po yung mga dapat mapanagot sa issue na ito? Muli, DCMM congratulations. Talagang nanabana kayo dyan sa Malacanang, palakpakan. Kailangan nyo yan. Kailangan nyo yung balita natin malaki daw problema ng ABS-CBN. DCMM. Sa ano to, di ba? Saan ba DCMM? Hindi ba sa ano to? Sa ABS-CBN? Palakpakan. sasabihin natin, bahala na po, nasa kamay po ito ng investigating bodies. At sa ngayon po ay hindi po ito nasa isip ng Pangulo, ng Palasyo, dahil nakikiramay po tayo sa pamilya ni Yusek Cabral. That is the last question, Yusek. One more? Okay. One more. Ivy Reyes, Yan. Billionario. Yusek, meron po bang information ng palace on the whereabouts of the Yap brothers? Sa ngayon, hindi pa naman po sila pinapahanap dahil wala naman pong warrant of arrest. At wala pa namang kaso.
That is the last question, Yusek. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Malungkot na. Pambira o. Malungkot pero nakapula o. Palakpakan nun natin si Auntie Claire. OOTD niya yan, hindi pwedeng. Ika nga, mula Lunes hanggang Biyernes, nakahanda na yan. Kahit sino pang magurgur dyan, wala siyang pakialam. Kaya nga tayo nakablock tayo nakikiramay. Nakablock tayo, nakikiramay tayo dyan. Pero si Auntie Claire, pulang-pula. Merry ang Christmas niya. Kaya yung ano niya, yan yung OOTD niya ngayong araw. Wala akong makakapigil dyan kahit na sino pang magurgur dyan. Sentimano, yan ho talaga susuot ni Auntie Claire. So Luis, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Huwag ho kayong basta-basta magpabudol, lalo na dito sa budol na to. Malinat ng Pilipinas. Kawawa itong si Cabral. Hindi ka nga nung panahon ni Tatay Digong, siguro pigil na pigil tong si Cabral Gustong-gusto niya ng makausap tong mga pwedeng maging proponent. Pigil na pigil Noong naging presidente tong si Adik, binuga niya lahat ng niya. Talagang siya pa lumalapit sa mga senador no. Maraming salamat to. Malinat ng Pilipinas.